Tingnan nyo mga minamahal kung gaano katapang itong si Senator Tito Sotto. The fact na kinall out niya ang Supreme Court, the fact na sinupalpal niya ang Supreme Court by saying na misunderstood ninyo ang legislative process, and ito ay isang grave error. Kasi syempre, ang pinopoint out dito ni Tito Sotto, yung tatlong impeachment complaint na yan is archived. So, kapag ito ay na-archive, ibig sabihin, it is dead. So, error po ang ruling ng Supreme Court. So, talagang pinangalandakan niya na mali ang desisyon ng Supreme Court. Tingnan niyo mga minamahal kung gaano katapang itong si Tito Sotto na kinall out itong guardian of law na mukhang naging guardian angel ni Vice President Sara Duterte. Alright, panoodin natin mga minamahal. My vote, Mr. President. The Minority Leader may proceed. Thank you. Mr. President, the Supreme Court decision is now pending appeal. It is prudent to wait for the results rather than prematurely archiving, if not dismissing, because I know for a fact, once it is archived, it is dead. Narinig ninyo? Once it is archived, it is dead. And I don't know bakit ipinasok ng Supreme Court sa 1-year rule bar itong tatlong impeachment complaint na na-archive. Hindi nga yan na-transmit sa Solicitor General. Hindi nga yan tinransfer dito sa ating Office of the House Speaker. And also, hindi po yan nakarating sa Justice Committee. And if we will base dito nga po sa mga naging nakaraang ruling, 'di ba? Yung Francisco versus House of Representatives, masasabi nyo lang na nag-proceed na ang isang impeachment once na na-transmit na ito dito sa Justice Committee. Kaya nga po ginawa ng House, in-archive yung tatlo para hindi po sila maipasok sa 1-year rule bar. And definitely, hindi dapat nakikialam dito ang Supreme Court dahil isa din sila sa mga impeachable officials. Nagigets ninyo mga minamahal? Kaya nga ibinigay sa House ang initiation ng impeachment kasi impeachable official yung mga nandyan sa Supreme Court. Alright, continue tayo. So what happens if the Supreme Court reverses itself? Clear and blatant errors are present in the ruling of the Supreme Court. First, they misunderstood the legislative process in assuming that the 19... Okay. They misunderstood the legislative procedure. Assuming, di ba mga minamahal, na hindi daw po nag-adjourn, eklabush, emerot. Paano ba naman kasi? Bakit ganito ang naging desisyon ng Supreme Court? To the point na, tingnan ninyo, parang wala nang bumaba na yung yung trust ng mamamayang Pilipino, yung satisfaction rating dito sa ating Supreme Court. 'Di ba? So, they misunderstood the legal process, the legal procedure. So, talagang grabe yung pag-call out ni Tito Sotto. Like, uy, atapang nga tao. Kulang na lang sabihin niya, mga bobo ba kayo? Nag-iisip ba kayo? May utak ba kayo? 'Di ba? Binabasa niyo ba ang batas sa ating 1987 Constitution? Congress adjourned sine die in February 5. Grave error. Thus effectively dismissing the first three complaints, paving the way for them to say na ano pala, yung 1-year ban binayolate. The archiving of the three complaints were done after the initiation of the fourth complaint. The 1-year ban did not set in. Second, the decision practically amended the clear mandate by the Constitution by placing a hierarchy on the modes to initiate an impeachment complaint. Parang wala na yung third option. Third, the Supreme Court. Beside, oo nga mga minamahal, nag-file po ang House of Representatives ng motion for reconsideration.
So, bakit yung Senado ini-initiate na final na ang ruling ng Supreme Court? Tangina neto ni Rodante Marcoleta, atat na i-dismiss. Bakit? Isa ka ba sa legal counsel? Isa ka ba sa defense team ni VP Sara Duterte? Hawak mo pa naman yung Blue Ribbon Committee, tapos ikaw pa tong gigil na gigil sa public accountability and transparency. My goodness. Retroactively applied the new definition to the present case in the violation of the doctrine of operative facts, thus voiding as well the impeachment proceedings of former President Estrada and Chief Justice Corona. Yan, beside pa dyan mga minamahal, lilinawin natin. Unang nalabag daw na rule, unang nalabag ng House of Representatives 1-year rule bar. Pangalawa, hindi daw po pinagsalita si VP Sara Duterte. So, parang justice delayed. Ngayon, kung pagbabasihan natin yung case ni Estrada, 'di ba? Bago ka magsalita, kailangan nandun ka na sa Senado. Hindi pwedeng, hindi pa nga nandun sa Senado, magsasalita ka na para i-depensa yung name mo or hindi mo na-receive yung ganito, ganyan. Magsasalita ka kapag nandoon ka na sa Senado. Alam nyo, magkakaroon ng jurisprudence dito. Lapses sa batas. Kasi kung pagbabasihan natin ng House, Francisco versus House of Representatives, ganun din. 'Di ba? Oh, kailangan ma-submit muna sa Justice Committee. And pangalawa, ang pagsasalita dyan kapag nandyan ka na sa Senado, ginaganap na yung trial. Hindi yung hindi pa nagaganap yung trial, meron ka ng eclavush, magde-defense ka na. 'Di ba? They did not interpret the Constitution, Mr. President. They amended the Constitution. So lastly, the Supreme Court now has the chance to rectify these errors in its decision. So I was hoping to table the motion so that we can let us afford them this opportunity for the benefit of future impeachment processes and to uphold the clear mandate of the 1987 Constitution. At ito yung pinaka nakakapikon dito, nag-add sila ng panibagong ruling. 'Di ba? Na kapag naihain ng impeachment complaint at hindi inasikaso, meaning voided na siya, terminated. So pasok na daw po 'yan sa 1-year rule bar. 1-year rule bar, like ha? Anong klaseng batas 'yun? So ganito, kunyari gusto niyo ipa-impeach si PBBM. Paano kung mayroong kakampi diyan na inutusan? Diba na, sige, pa-impeach mo. Pag di inasikaso, voided na yan, terminated na yan. Di parang ang dali lang ma-terminate ng mga susunod na impeachment process. Ay, nako, Diyos ko. All we needed to do was wait a little. And so I will have to register a yes vote. I know it will be a vote in the minority. But I've always voted in the minority in many issues in the Senate since 1992 up to the present. Always prayed I was wrong. Unfortunately, I was always right. My God, have mercy. Anyway, mga minamahal, huwag na nating ituloy yan. Pero nagigets din niyo yung punto ni Tito Soto. May mali sa ruling ng Supreme Court. May mali sa naging desisyon ng Supreme Court. Talagang pinaliwanag, brutally, sabi niya, they misunderstood the legal procedure. This is a grave error. Error ang ruling ng Supreme Court. Nakakahiya, ang guardian of the law, naging guardian angel ni VP Sara. 'Di ba? Ano na lang asa ng mamamayang Pilipino dito? Wala na talagang hustisya sa Pilipinas. Kakaiyak naman. Mukhang ICC pa ata ang huhuli kay VP Sara Duterte. Beside, nung na-receive na sana ninyo yung article of impeachment, hindi nyo ba alam yung nakalagay sa ating konstitusyon na shall forthwith? Shall forthwith ang nakalagay sa ating konstitusyon. Tapos, ano yung ginagawa ninyo? Dinribol. Pinatahimik, pinatulog. Ngayon lang ata nagkaroon ng impeachment na itinawid pa sa another Congress. From 19th to 20th Congress, first time in the history na mayroong pagtawid, itinawid, idinribol, pinatulog. Tapos yung Supreme Court ang magde-decide na in the first place, impeachable officials din sila. My goodness.
Nakakatawa. Ayoko na lang mag-talk. Kayo mga minamahal, ano yung masasabi ninyo? Anyway, it's me again, Alicia Nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video.